Tips and preparation for September 2026 board examination. Please subscribe, like, follow, and share Mayab channel Maestra Bicolana T. Ali Tamabe Let Online Review. Hello September takers! So it's me, Coach Gray. So ayan, ibibigay ko po sa inyo yung mga tips kung ano ba yung mga preparation ko bago ako nag-take ng board examination last September 2023. Ayan. So unang-unang ginawa ko po, teachers, is inasikaso ko po ang TOR. So yan po ang pinaka-importante, yung transcript of record. Pinaka-importante po yan mga ka-warriors na dapat inaasikaso natin yung transcript of record natin kasi po may mga school po kasi na mga nagbibigay ng date kung kailan po sila magre-release ng TOR. So titingnan ninyo kung yung release ba is possible pa ba na makahabol sa last filing for the board examination sa LET. Okay, so tinitingnan natin the transcript of record. Pag naasikaso nyo na po yung TOR ninyo, ang second step na gagawin nyo po, teachers, is to register in Liris account. So, kailangan meron kayong Liris account, doon po kayo magre-register. So, ano bang mga kailangan natin doon? Siyempre, your personal information, tsaka yung picture ninyo na clear. Okay po? Passport picture po yun, passport size, may pangalan nyo pong naka-indicate doon. So, yun po yung kailangan ni Liris. Okay, yung mga personal information ang kailangan nyo, saan kayo magti-take ng exam, kasama po yan dyan. Tapos, pipili po kayo kung saang lugar kayo magti-take. For example, here in Manila, sa Manila kayo magti-take. And after that, syempre magbabayad kayo ng payment via online. So, pwedeng GCash, pwedeng PayMaya. So, pag nakapagbayad na po kayo ng payment, so, syempre, saka na po yan magbibigay ng schedule si PRC kung pupunta po kayo sa pinaka-main branch nila to pass yung mga personal information ninyo like transcript of record. Okay, so pagpunta naman sa sa PRC, pag may schedule kayo, kung kailan kayo magpapasa ng mga requirements is, ang kailangan yung mga dalhin po is, unang-una is yung birth certificate, okay? Birth certificate original copy. Ano pa po? Transcript of record, original copy po yan. And then, yung forms na pinilapan nyo po mismo sa Liris account. Okay? So, ida-download nyo po iyon. Tapos, may pipirmahan po kayo doon. Also, yung tax documentation na sinasabi natin. And then, or documentary stamp na tinatawag natin. Documentary stamp pala. Sorry guys. Tapos, ano pa ba? Aside of documentary stamp, kailangan po natin ng valid ID. So, yung mga original na hawak ninyong documents, ipapaserox nyo po yan. Okay po? Kasi po, yun lang naman ang kukunin nino ni PRC sa main office. So, yung original copy po, ibabalik po yan sa inyo. Okay? So, pag okay naman na yung process, saka po ibibigay sa inyo yung Notice of Admission or tinatawag nating NOA. So, ang Notice of Admission, teachers, yun po, teachers, ang ginagamit natin pag tayo ay magte-take ng exam. Siyempre, ang Notice of Admission, yan ang unang hinahanap ng proctor. Kaya please po, wag na wag pong kakalimutan ang Notice of Admission pag kayo ay magte-take ng exam. I-print nyo po ang Notice of Admission. At may mga times din po na pag retakers na po kayo, may mga times po, hindi ko po nilalahat may mga lugar po na nagpapasubmit na lang ng mga documents kasi may record na sila doon, another documents via email. Tsaka naman, doon na lang ipiprint doon sa mismong Liris account, doon itatransact yung Notice of Admission ninyo. Tapos, pwede na kayo, habang naghihintay kayo na mag-take ng exam. Yun yung pangalawang ginawa ko po. So, inasikaso ko yung TOR ko. Pangalawa, saka na po ako asikaso ng registration for Liris. Okay, Liris account. So, Gmail lang naman po yan mga ka-warriors. So, third is, syempre, nagkaroon ako ng
time management. Okay, time management po talaga yan kasi doon na po ako mga ka-warriors magseset ng time kung anong oras ko ba pwedeng reviewin si professional education. Sunod, anong oras ko po ba pwedeng reviewin si sino po ba? Si Prop Ed and si Majorship. Okay, so tatlo 'di ba pag tayo ay education. Una is general education, professional education, and also the majorship. So, kailangan mag-set tayo ng oras. Okay, set ng schedule. So, mas binigyan ko po ng time si professional education and si majorship. Si general education kasi may mga times na napag-aralan na natin yung topic nung tayo ay elementary. Lalo na sa history ni Rizal. Okay, elementary to high school, mga napa yung ibang topic doon or discussion na pag-aralan na natin. Pero ang professional education, 40% po yan, and the general majorship is another 40%. So, bali 80% itong dalawang to. So, 20% lang si general education. Okay, nag-set tayo ng oras. So, pag po kayo is wala namang trabaho, teachers, wala kayong trabaho, iniisip nyo lang as mag-review, mas makakapag-focus po kayo. Si Ma'am Grace po kasi self-review and then nagtuturo po ako sa private school. So, ang ginawa ko po, pagdating ko sa bahay, kasi full-time po ako doon, starting 7 to 4 ang pasok ko. Okay? So, pag uwi ko sa bahay, wala akong time para mag-review kasi nga, kumbaga, hindi na gumagana yung brain ko pagdating sa bahay. So, anong ginagawa ni Teacher Grace? Nagpapahinga muna po ako niyan and then gigising po ako ng madaling araw. So, nagsaset pa ako from Monday to Saturday, dapat may review ako. So, MWF po, MWF, yan po ang sa majorship ko. Tapos, yung TTH, yun yung nasa professional education ko. TTH. Yung Saturday, and then, Sunday, yun po yung nire-review ko is sa general education. Okay, yun yung set of schedule ko. Okay, bali 7 araw, may isa po ako dyan na pahinga. So, MWF is for my for my majorship, and TTH naman is for my professional education. And only Saturday and Sunday, may 1 hour lang po ako to review in general education. Kasi syempre marami rin tayong ginagawa. Pero itong ibang area, sa majorship ko po, 2:00 po ako ng madaling araw, gumigising para mag-review. So, bakit 3 araw ang nilalaan ko sa majorship? Kasi po, napakalawak ng aaralin sa TLE. At that time, wala pa naman po na specialization sa majorship. Hindi katulad ngayon na may specialize in ICT, home economics, industrial arts, BT Ed. Okay, may nakaligtaan pa ba si Ma'am Grace? Ayan. So, yan po, noon, nung kami nag-take, still mixed competencies ang nangyari. So, napakahirap nung nag-take kami ng exam. Okay? So, kailangan naming mag-aral ng maayos. Sa professional education naman, same din, and also the general education. Alright, so yun po yung mga pinagagawa ko. So, inalam ko rin po, teachers, kung ano yung strength and weaknesses ko sa kada area. So, yung mga weaknesses ko po, doon ako nag-focus, and then, doon naman po sa mga medyo strength ko, inaral ko pa rin po ng inaral. So, nag-set ako ng schedule kung paano ba ako makakapag-review since self-review po ako. Okay, self-review lang po si Ma'am Grace. Okay, wala akong review center that time kasi nga po, kinapos po ako sa pera. So, yun yung mga pinaka-importante. Okay po? So, yun yung preparation na ginawa ko. Ulitin ko, 3 lang po yun. Una is to prepare your TOR. Pangalawa po is to, ano yung pangalawa, teachers? Mag-register sa Liris account. Pangatlo is time management. Okay po?
So, sa susunod na vlog po natin, teacher, i-discuss po ni teacher kung paano ba atakihin ang board examination. Okay, so ano ba yung mga tips and technique on how to pass the board exam? Okay, so for the next video tutorial naman po yan. So ngayon po, diniscuss ko muna po teachers yung yung preparation kung ano yung ginawa natin. Okay, so teacher, paki-subscribe, paki-follow and share my YouTube blog. Again, paki-support naman po sa aking Facebook page, Maestra Bicolana TL Itambayan. And if you are willing to attend our discussion for professional education and majorship and TLE and TVT Ed, so Maestra Bicolana TL Itambayan Let Online Review for September 2026 board examination is still ongoing pa rin po. Nag-accept pa rin po tayo ng mga enrollees. So, sa mga gustong mag-avail, PM nyo na lang po ako mga ka-warriors para maka-join na po kayo dun sa mga videos and reels discussion namin sa Zoom. Okay? So, that's all teachers. Thank you so much. And I hope you pass the board examination. Mabuhay and God bless.